gusto ng presidente na bigyan siya ng pwesto, then wala tayong magawa. Presidente ang masusunod dyan. But then again, ako naman si General Torre, mag-isip-isip rin ako, no, na halata naman na yung ibibigay nyo sa akin na pwesto, pampalubag-loob na lang yan para hindi kakalma na ako at hindi ko magwawala dahil tinanggal nyo ako. Eh kung pinagkatiwalaan nyo ako, kung talagang na-appreciate nyo yung ginawa ko, alam naman niyo na yun ang ina-aspire ko. Kaya nga sinusunod ko yung mga order niyo dahil ina-aspire ko yung position na maging chief PNP. Eh, bakit niyo ako tinanggal dyan? So halata na mapalubag-loob na lang yung ibibigay yung pwesto sa akin. That's parang afterthought lang yan. After the fact. Nag-viral po yung comment ninyo kay General Torre at nakita ko rin po yung post ninyo na sabi mo your reaction, your opinion, and it can be corrected. Sir, baka may maidagdag ka doon. Tama po yun, no? Because meron na tayong mga precedents dyan na gano'n na talagang kailangan mag-retire muna bago maibigay sa iba yung 4-star rank. Bago mailipat. But meron din namang mga bagong naglabas ngayon na legal opinion, particularly doon sa mga abogado na dating mga former chief PNP. Meron din silang bagong legal opinion na pwede daw ibigay kay Nartates yung ranggo na 4-star. Dahil nga yung kaakibat yan sa pag-appointment mo as chief PNP, adjunct na dyan yung 4-star na ranggo. So dapat magkakaroon talaga ng tamang jurisprudence para dito para once and for all masettle na itong issue na ito. Opo, lalo pat nakasalalay sir sa magiging tahak, no? Magiging mandato ng Chief PNP ang takbo ng organisasyon. Pero iba-iba din kasi, Senator, ang leadership style ng mga PNP chief, ano? Yes, may kanya-kanyang estilo yan. But more or less, parang kuan ba? Yung end, pareho lang ang end, ang goal. Pero yung means ay medyo may kanya-kanyang estilo. So whatever the approach, basta legal lang ang approach at naayon sa mga existing policies, wala pong problema hanggat ma-achieve yung end, which is law enforcement without fear or favor, yung core functions ng PNP. Opo, sir, base po sa yung mga kabaro na active ngayon sa serbisyo, yung mga comment nyo po, sir, na naririnig sa kanila, kamusta moral ngayon, sir, ng PNP? Expected yan, no? Merong yung mga diehard kay General Torre ay malungkot at yung galit naman sa kanya ay tuwang-tuwa. There are always two sides of the coin, but then again, the PNP as an organization, nagkakaisa yan na mag-adjust at tumanggap sa mga changes na nangyayari. Sanay na po ang PNP dyan sa yung biglaang balasahan, biglaang changes of command. Sanay na po sila dyan at kaya na mag-adapt niyan at any given time. Opo, pero sir, as PNP chief, gaano kahalaga na yung mga decision mo abides in the rules of law? No? Dahil siyempre may mga issue na lumabas na kesyo natanggal raw si Torre dahil may mga kautusan daw, mayroon siyang reshuffle na ginawa na hindi naman daw dapat. At dapat daw sundin yung mga atas ng NAPOLCOM o yung guidance ng NAPOLCOM. Bilang former chief PNP, sir, ano masasabi mo dyan? Yes, tama po yan. Kailangan sumunod tayo sa polisiya. But then again, there are some instances na nagiging flexible rin tayo sa application dyan. Like in my case, no, when I was the chief PNP, existing na yung polisiya ng NAPOLCOM na yan. In fact, it was not, hindi naman yan provided by legislation, kundi kuwan lang yan, memorandum circular coming from NAPOLCOM. But then again,
administratively, you have to follow that memorandum circular ng NAPOLCOM. Pero may times kasi na kagaya nung panahon ko na sabi ni Pangulong Duterte na you do everything you have to do para gumanda yung takbo ng PNP at ma-address mo agad yung mga kailangan mong i-address. So may mga mabilisan na na pagdalaga at paglipat ng mga tauhan. But then, again, pagkatapos niyan, ipapaalam ko rin sa NAPOLCOM at sa Malacanang at wala naman silang objection pagdating sa mga ganung bagay. It just so happen na talagang yung secretary ng Interior and Local Government naman, which who is incidentally the chairman of NAPOLCOM, is the alter ego of the president. At pag sinabi ng presidente na itong gusto ko, dinirekta sa atin, so wala nang reklamo rin yung sekretary doon sa panahon ko. Pero yun nga, kailangan masunod rin yung pulisiya na yan. Kung magkakaroon tayo ng summary... Lalo na kung wala kang, lalo na kung wala kang blessing from the president. Opo, sir, kung magkakaroon tayo ng summary sa mga nangyari kay Torre, yung ginawa niya kay Pastor, ginawa niya kay FPRD, ang posisyon talaga, no? Walang forever, Senator. Oo, totoo yan. Walang forever. As I've said, kung bilang isang chief PNP, naramdaman ko yung naramdaman niya ngayon, naawa ako sa kanya, sa nangyari sa kanya. But then again, it doesn't erase yung aking galit sa kanya sa ginawa niya kay Pangulong Duterte at ginawa niya kay doon sa QGC nung hinahanap nila si Pastor. At hindi mawala sa isipan ko yung mga abuso na nangyari na yun. Pero sir, bilang Chief PNP, pag inutusan ka ng principal mo na gawin mo to, kahit alam mo labag sa batas, mayroon bang leeway ang Chief PNP na humindi? Depende yan sa principal mo, no? Pag alam mo yung principal mo ay talagang alam ang ginagawa, then at ikaw rin, pag evaluate mo na tama ito, wala akong mabiolate na provision ng konstitusyon dito, wala akong ma-violate na provision ng batas, then I have to do it right away. Pero pag nakita kong malabo ito, hindi ito pa pwede, then siguro I will tender my resignation. Sabi ko, sir, hindi ko kaya yan pinapagawa mo, mukhang mali yan. Pwede siguro, iutos mo sa iba yan, naalis na ako dito sa pwesto ko. Hindi ko masikmura yung pinapagawa mo. So, meaning, Senator, meron talagang choice. Hindi yung pag inutusan ka kahit mali, wala kang choice. Susundin mo. Pwede ka pang tumalikod sa iyong tungkulin, bumaba sa pwesto. Correct. Pwede kang umayaw, pwede kang magpa-relieve, pwede kang magpatanggal sa pwesto mo para basta hindi mo lang ma-violate yung mababiolate mo na batas. Senador, maayong buntag, si Admar po ito. Sir, Yes, Admar. maraming mga pinagmamalaki na programa, itong si Torre, General Torre, kabilang na nga yung 5-minute response, mismo nga nag-demonstrate pa siya sa media at pinakahuliyatan siyang nag-demonstrate sa harap mismo ng Pangulo, nandun din yung kalihim at marami siyang mga pinagmamalaki na kanyang gagawin sa hanay po ng pambansang pulisya to the point na sa isang panayam sinabi ni Secretary Junvic Remulla sa kanya, and I quote, "He's a bulldog, a pit bull. Everyone should be afraid. When you tell General Torre to attack, he attacks." Pero sa isang iglap lang, nawala lang lahat po, Senador. Hindi natabunan nung kanyang mga pagiging mabuting sundalo dito po sa pangyayaring ito. Ganun talaga yan. In every conflict within the circle of the president, kung sino ang papanigan ng Pangulo, siya ang panalo. Kung sino ang papanigan ng Pangulo, siya ang panalo. So, in that case, I am sure na hindi pinanigan si Torre ng Pangulo, kaya siya natanggal. Ganun lang talaga yan. Hindi siya pinanigan sa kanyang ginawa. So, siya ang natanggal. Opo.
Sinabi po ng palasyo na merong inaalok na posisyon laban sa kanya na may malaking role din po. Sa tingin niyo po ba, karapat-dapat pa ba siya na malagay sa posisyon? Considering ganito po yung naging ano sa kanya. Sinapit po niya, meron siyang mga hindi nasunod at yun ngang mga pang-aabuso na ginawa po niya. Nabanggit nyo nga po, hindi matatanggal yung galit po ninyo sa kanya pong ginawa kay former President Rodrigo Duterte, sa kay OJC po. Karapat-dapat pa ba siyang mabigyan ng posisyon po? Considering ito yung sinapit niya dahil sa merong hindi pagsunod, Senador? Kung tayo ang masunod, hindi talaga. Hindi na dapat. Kaso, he serves at the pleasure of the President. Kung gusto ng Presidente na bigyan siya ng pwesto, then wala tayong magawa. Presidente ang masusunod dyan. But then again, ako naman si General Torre, mag-isip-isip rin ako, no, na halata naman na yung ibibigay nyo sa akin na pwesto, pampalubag-loob na lang yan para hindi kakalma na ako at hindi ko magwawala. Dahil tinanggal niyo ako. Kung pinagkatiwalaan niyo ako, kung talagang appreciate niyo yung ginawa ko, alam naman niyo na doon ang ina-aspire ko. Kaya nga sinusunod ko yung mga order niyo dahil ina-aspire ko yung position na maging chief PNP. Bakit niyo ako tinanggal dyan? So halata na papalubag-loob na lang yung ibibigay yung pwesto sa akin. That's parang afterthought lang yan. After the fact.